maglaan ng panahon para sa quiet time. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos kung puno ng ingay ang buhay mo. Kailangan mong mapag-isa at manahimik. Maraming tao, ang tawag dito ay quiet time. Sa The Message Paraphrase, ganito ang sabi ni Jesus. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Matthew 6 verse 6. May isang mahalagang bagay kang kailangan maunawaan tungkol sa pakikinig sa Diyos at sa pagtanggap ng Kanyang direksyon sa buhay mo. Gustong makipagkita ng Diyos sa iyo. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3 ng New International Version, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Minsan, pakiramdam mo parang naghihintay ka sa Diyos. Pero kadalasan, siya ang naghihintay sa iyo. Nilalang ka niya para sa relasyon. At natutuwa siya kapag naglalaan ka ng oras para sa kanya. Gusto niyang maging bahagi ng araw-araw mong buhay. Parang regular na appointment sa schedule mo. Magpapasensya ang Diyos, pero lagi siyang handang makipagtagpo sa iyo. Pero sa totoo lang, mahirap talagang makahanap ng tahimik na lugar ngayon. Hindi natin napapansin kung gaano kaingay ang paligid natin. Sa mga waiting room, sa grocery at kahit sa elevator, may tugtog palagi. Bihira na lang ang lugar na tunay na tahimik. At kung may mga anak ka pa sa bahay, mas mahirap pa. Pero may magandang halimbawa ako para sa iyo. Si Susanna Wesley, ang nanay nina John at Charles Wesley, ay may 18 anak. Si John ang nagtatag ng Methodist Church at tumulong sa pagpalaganap ng Kristyanismo sa Amerika. Si Charles naman ay sumulat ng mahigit na 6,000 na hymns. Paano nakahanap ng oras ng pananahimik si Susanna Wesley kung meron siyang 18 anak? Ayon sa kanyang talambuhay, tuwing hapon, uupo si Susanna sa paborito niyang rocking chair at tatakpan ng apron ang ulo niya. Alam ng mga anak niya, kapag nakatakip ang apron sa ulo ni nanay, ibig sabihin nun, walang batang mang-iistorbo kay nanay. Sinabi ni John Wesley na ang panalangin ng kanyang ina ang humubog sa kanyang buhay. Kaya kung kaya ng isang nanay na may 18 anak noong 1600s na naglaan ng oras para sa Diyos, kaya mo rin yan. Gawin mo itong mahalaga. Hanapin mo ang katahimikan at makipagtagpo sa Panginoon. Think about this, my friend. How much of your day is spent in silence? Gaano karami sa araw mo ang ginugugol mo sa
katahimikan. Pag-isipan mo yan. Pangalawa, what distractions can you set aside to prioritize time alone with God each day? Anong mga sagabal ang pwede mong isagtabi para mabigyan ng oras ang pag-iisa kasama ang Diyos araw-araw? At ang panghuli, think about this. What effect can your consistent quiet time have not only on you but also on your family? Paano makakaapekto sa iyo at sa pamilya mo ang palagian mong quiet time kasama ang Panginoon? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.